Okay, kadidiscuss ko lang kahapon sa upload ko yung huli na may isang rapper nagkaso kay Pastor Kibuloy ng copyright infringement. Ngayon, meron na namang isang pro DDS, meron namang isang pro DDS vlogger. Member ito ng LGBTQ+ o tinatawag na iba na bading o trans woman na si Sas Rogando, Sasot. Cyber libel ang ikinaso sa kanya ni Prof. Shelo Magno. Si Prof. Shelo Magno nga pala ay vlogger din po. Meron siyang channel, Prof. Shelo Magno, pakisubscribe lang po. Ito yung regarding sa yung dinidiscuss niya yung allegedly mali na pondo na kay Speaker Romualdez ay kamping-kampi sa kanyang mga DDS vlogger kasama itong si Sas Rogando. Ngayon, diniscuss naman niya yung confidential funds, irregularity doon. Katulad sa tingin niya, syempre, professor to, ekonomista. Katulad doon kay Martin Romualdez na may irregularity rin yung confidential funds ni Merkis Priatos na inuugnay kay VP Sara Duterte. Abay nagalit itong si vlogger na si Sas Rogando, DDS vlogger po yan. At ang ayon sa artikulo na ipinabi sa social media, siguro sa Facebook to, kaya nagbigay daw allegedly ng bilyon-bilyon sa mga kongresista itong si Prof. Magno, allegedly sa kanyang pinost sa kanyang social media page. Marahil Facebook yan sa tingin ko, at meron sigurong upload sa YouTube na nagbigay daw si Prof. Shelo Magno sa mga kongresista ng bilyon-bilyon daw para imbestigahan yung confidential funds ni VP Sara Duterte. Dito, nabastusan. Siyempre, maling balita yan, maling akusasyon kung hindi totoo. Itong si Prof. Shelo Magno, isang ekonomista. Inaso niya itong si Sas Rogando ng cyber libel, mga kasama. Maraming nagsasabi na dapat i-decriminalize yung cyber libel, pero para sa akin hindi. Yung economic sabotage nga, may pagkakakulong yan eh. Civil case lang ba yan? Hindi. Nakakagulo sa ekonomiya natin, maraming pwedeng maapektuhan. Itong cyber libel, dapat hindi ito i-decriminalize. Ito po ay dapat na panataling criminal case din. Kasi marami nagkakalat ng maling balita, nagkakagulo ang mga tao tulad ngayon sa pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa bisa ng Interpol warrant of arrest. Sa bisa ng ICC warrant, International Warrant of Arrest, ay din nasa Interpol, to be exact. Makikita sa artikulo sa Rappler, yan, nagsampo siya ng kaso, Prof. Shelo Magno, dyan sa screen. At meron din siyang interview, kung gusto niyo mapanood, sa kay Christian Esguerra, vlogger journalist din po ito, si Christian Esguerra. Napanood niyo po din yung kanilang interview para malaman niyo yung kabuuang detalye tungkol dyan sa topic na tinatalay ko rito. Panoorin niyo na po doon ng buo. Christian Esguerra, hanapin niyo po. Saka subscribe niyo po si Christian Esguerra, dating taga ABS-CBN to, ANC. Meron siyang sariling channel, vlog channel. Subscriber din po ako na makikita niyo sa screen din. Saka si Prof. Shelo Magno, pakisubscribe po, magaling din po yan. Ekonomista po siya at marami siyang dinidiscuss. Ngayon, ang hirap din sa mga DDS kapag talagang kinokorek yung mga maling impormasyon na allegedly sila nagpapakalat. Alam naman at yun ang kinala ng nakakarami ay inaatake nila ng personal ang messenger o journalist o kapwa din nila vlogger na hindi sang-ayon sa fake news na yun. Makikita natin yung Rappler, nakakadim po nila, diba? ABS-CBN, mga kilalang journalist, tinatawag lang bias, at tanong sila ba hindi bias sa maling impormasyon na kinakalat po nila. Kaya sabi ko nga, tama yung ginagawa ng NBI na tinutugis itong mga fake news peddler. Minareso na sa Cebu yung babae, no?
At ang masama to, kumikita yung babae nyo na may sari-sari store, malaki sa sari-sari store niya, kinikita niya, kaso fake news. Dapat mas malaki kinikita mo sa pagkakalat ng pamamahagi, pag-educate ng totoong impormasyon. So maging babala po sa atin yan. Marami kasi naniniwala nagiging kulto na itong society natin. May kulto na nga mga sekta ng reliyon, may kulto na rin na sa politika na sinasambang ibang politiko na gumagawa naman ng mali. Malaking bagay pong information. Ang disinformation, malaki ang negatibong epekto po na sa ekonomiya, sa kapayapaan ng ating society. Maling impormasyon. Ito, nagmumukhang tanga ng mga tao. Ang dali. Kayo ba naniniwala na si Prof. Chelo Magno yung merong bilyon-bilyon? Nagbabayad siya doon sa mga kongresista? Maniniwala ba kayo doon? Di sana hinabol ng BIR yan o kaya nalagay na sa Forbes magazine yan. Di ba po? So hindi po biro-biro yung pagkakalat ng maling impormasyon. Paninira na rin po yan. At paglikha ng gulo sa society natin. Kalimitan maraming tao naniniwala. Kung kailan nagkaroon ang internet age po natin ay umalagat na dapat madali yung informasyon. Nagiging mga tao ngayon parang bumababa ang IQ. May makita lang post, paniniwala na share pa. Dapat may fact checker dyan. Malaki ang ginagampanan ng mga journalist dyan. So, supportan natin mga ibang vlogger na nag-vlog sa totoong impormasyon at totoong nangyayari sa bansa natin sa gobyerno. Kasi importanteng mula tayo sa nangyayari. Itong cyber libel, tama lang yung kinasya kay Sasrigando ko sa tingin niya ay nasiraan ang kanyang reputasyon ni Prof. Chelo Magno. So maging responsable po tayo dyan. Kung hindi man mapipigil ng krimen, pero mapapanagot ang gumagawa ng krimen at mababawasan. So may balancing po tayo nangyayari dito. Di ba po? So maging responsable sa pagkakalat ng pamamahagi ng yung tamang informasyon at maging responsable pag alam yung fake news, pag yun ang i-share. I-report nyo, mas maganda. Dahil sa FB, may nakikita sa Facebook page, Facebook wall, report nyo sa YouTube, report nyo rin po. Kasi hindi po biro yung ganyan, kumikita sila sa maling pamamaraan. So hanggang dito lang po muna yung vlog at maraming salamat po at like, share, and subscribe at supportan mo natin yung mga vlogger na gumagawa ng tama at nagbibigay ng tamang impormasyon. So hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat po. Subscribe nyo po si Christian Esguerra, journalist vlogger, saka si Prof. Chelo Magno, ekonomista po yan. Ayun po yung nagkaso kay Sasrugando Saso. So hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat po ulit. God bless.